Ilang bahagi ng bansa ang nakaranas ng masamang panahon dahil sa low pressure area at thunderstorms. Sa Pangasinan, nanalasa ang napakalakas na bugso ng hangin na tumangay pa ng mga bubong at nagpatumba ng mga puno. Nakatutok si Darlene Kai. Naglalaro ng basketball ang lalaking ito sa barangay Bunuan, Bokig sa Dagupan, Pangasinan nang biglang humampas ang napakalakas na hangin. Sa iba pang kuha ng CCTV, nagtakbuhan din ang ilang bata. Halos iwas-iwas pa ng hangin ang isang tent. Napasigaw naman ang mga nasa tindahang ito nang magtumbahan ang ilang paninda. Pagkalma ng panahon, tumambad sa ilang residente ang nawalang bahagi ng kanilang bubong. Talagang gulat na gulat po kasi ilang taon na po ilang bagyo na po yung duman dito. Ngayon lang po talaga ininangat yung bubong po namin. May mga nabuwal ding puno. Ang ilan bumagsak sa ilang bahay. Ayon sa Pag-asa Dagupan Station, posibleng buhawi ang nanalasa sa kanilang lugar. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm yan, makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na doon sa area na malapit. Pahirapan naman ang biyahe ng mga motorista sa San Pablo, Laguna dahil sa malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility pa nga sa ilang bahagi ng daan. Pasintabi sa mga kumakain, nalubog din sa bahang bahagi ng barangay Mambugan sa Antipolo, Rizal. Ang ilang residente, inireklamo ang dumi at sebo na humalo umano sa baha. Pinaiimbestigahan na raw yan ayon sa kanilang punong barangay. Inulan din ang ilang bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Nagdulot yan ng bahagyang pagbabagal sa daloy ng sasakyan sa ilang kalsada. Mula naman sa Himpapawid, kita kung gaano kalaki ang nangyaring pagguho sa bahaging ito ng Bontoc Mountain Province. Pansamantalayang isinara sa mga motorista habang nagsasagawa ng clearing operations. Binaha naman ang ilang kalsada sa Tagbilaran, Bohol dahil sa malakas na buhos ng ulan. Guys, nag-landslide diriya sa falls. Sa Buda, Davao City, naging hamon ang pagresponde sa dilim sa gumuhong bahagi ng kalsada sa Purok 12. Kasunod yan ng landslide doon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa ilang residente, matagal nang may bitak sa kalsada bago mangyari ang pagguho. Bakas pa rin ang nangyaring landslide sa Kidapawan City sa Cotabato. Nabalot ng putik ang paligid. Nagkalat din ng ilang punong kahoy at malalaking bato. Isang bahay rin ang tumagilid at nasira. Dahil may banta pa rin ng pagguho, ipinagbawal muna ang agricultural activity sa lugar lalo't nandoon ang mga taniman ng gulay at kulungan ng ilang alagang hayop. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, easterlies at localized thunderstorms ang nagdulot ng mga pagulan at landslide sa iba't ibang panig ng bansa. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang palasyo sa puna ni Senator Alan Peter Cayetano na tila may selective justice sa Administrasyong Marcos. Sa kontrasona kahapon, sinabi ni Cayetano na naniniwala siyang political prisoner sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong ng walang piyansa. Resulta rin anya ng kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, iba ang paniniwala ni Cayetano sa paniniwala ng korte at ang pagpapasyaan niya para makapagpiyansa sina Estrada at Marcoleta ay wala kay Cayetano kundi nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa survey para sa voting preferences sa isang hypothetical 2028 senatorial election. Sa survey na isinagawa noong July 4 hanggang 11, pinapili sa nakahandang listahan ng mga respondents kung sino ang iboboto nilang senador kung isinagawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Nanguna riyan si Senator Robin Padilla. Sinundan ni na Senators Rafi Tulfo at Alan Peter Cayetano, dating Senador Grace Poe, Pasig City Mayor Vico Soto, Senador Loren Legarda, dating Senator Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte,
broadcaster na si Ben Tulfo, dating Makati City Mayor Abby Binay, Senator Jinggoy Estrada, Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, Senator Cheese Escudero, dating Senador Coco Pimentel, Senator Mark Villar at Education Department Secretary Sani Angara. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, politiko at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Hindi na rin ipinakita ang mga pangalang nakatanggap ng 1% pababa. 1,200 ang respondents na may edad 18 pataas. Dagdag ng Okta, may ilang individual na unang isinama sa listahan ang inalis dahil sa kanilang kahilingan. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Palalawakin pa ni Alden Richards ang advokasya sa edukasyon ang isang dokumentaryo with GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. May ambag din off-cam sa kanyang upcoming series na Code Gray. Ang lahat ng efforts validated sa recent achievement na Dream Home. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa gitna ng pagiging abala sa kaliwat ka ng showbiz commitments, naglaan ng oras si Asia's multimedia star Alden Richards para gawin ang isang proyektong malapit sa kanyang puso. Ito ang special documentary ng GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Tatalakayin nito ang kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa bansa, isang advocacy na sinusuportahan din ni Alden. I hope with this documentary maraming mamulat na mata, maraming ma-inspire na this is the current situation of the educational system here in the Philippines and it's not doing really good. Binisita ni Alden ang ilang mga eskwelahan kung saan nakita rin nila ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa bansa. Education should be a priority in this country. Education must not be neglected by the people in power. Ang docu ay ipalalabas na soon sa GMA. Sa kanyang pagbibidahang serye naman na Code Gray na isang medical drama, sistemang pangkalusugan ang isa sa kanilang tatalakayin. Nakipag-collaborate si Alden sa creative team para buuin ang kanyang gagampanang karakter na si Dr. Grayson Lazaro. Nagtanong lang ako, how are we gonna make this different? Ano yung tatak Grayson Lazaro na kapag pinanood nila or kapag nakita nila somewhere, ano yung tatatak kay Grayson? Parang si Grayson yan sa Code Gray. We can't wait for you guys to see it. Nakikikolab din si Alden sa TikTok kulitan with his co-stars tulad kay Faith De Silva. Bukod sa kanyang career milestones, may new chapter din sa buhay ni Alden na itinuturing niyang personal win. Kahapon, officially moved in na ang aktor sa kanyang dream home. This is a home that I can call my own. Kasi before, inayos ko muna yung sa family ko. I think I'm able to give them a comfortable life already. Ako naman. So itong bahay na to, I'm just really proud na at least na-validate lahat ng hard work and inspires me to go further pa rin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Itinanggi ng Philippine National Police na 24 oras naka-duty noong SONA ang pulis na nasawi matapos magulungan ng 10-wheeler habang pauwi. Nakikiramay of course ang the entire Philippine National Police, lalo na ako. We were looking after the morale and kapakanan ng bawat isa. Hindi naman totoong 24 hours na nandun siya sa kalsada. Sa gitna niyan, Ani Nartates, magsasagawa sila ng investigasyon sa nangyari sa Kabaro. Magre-recalibrate at titignan din ng pulisya ang deployment nito. Bagaman sa ngayon walang nakikitang problema rito ang hepe ng pulisya. Nangako rin si Nartates ng agarang tulong para sa pamilya ng nasawing pulis. May leads na raw ang Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng natagpuang Improvised Explosive Device o IED nitong Lunes sabay sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kabilang dyan yung IED na sumabog malapit sa entrada ng Department of Justice sa Maynila. At ang namataang pampasabog, mahigit 100 metro mula sa gate ng Senado. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang pulisya pero pagtiyak ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., 24 oras nila itong tinututukan para maresolba. Una nang sinabi ng PNP na posibleng ginamit lang na panakot ang mga IED, lalo't wala itong shrapnel o maliliit na piraso ng bakal na inilalagay sa bomba na siyang tumatalsik pag sumabog para makapaminsala, makasugat o makapatay.
Ikinuwento ni Anton Vinson ang paghahanda nila ni Bruce Roland para sa inaabangang tapatan ng kanilang character sa Kamao. And speaking of preparation, abala rin ang co-star nilang si Therese Malvar para naman sa kanyang wedding. Makichika kay Athena Imperial. Payag na ako sa laban ni Makmak. Hindi ko napipigil. May go signal na si Nadia sa pagtatapat ni na Lance at Makmak sa boxing ring sa GMA Afternoon Series na Kamao. Nagkwento ang lead actor nitong si Anton Vinson sa mga paghahanda nila ni Bruce Roland para sa inaabangang match. Si Bruce, iba yung coach niya sa ibang coach ko. Pagdating doon sa ring, alam na naman po namin yung galawan. Combat sports daw talaga ang interest ni Anton. Pero dahil sa afternoon series na pinagbibidahan, mas na-appreciate ng Sparkle teen actor ang boxing. Dati, I do Muay Thai. Puro kickings kasi doon na po ako nasanayan. Pero right now, mas nakita ko yung value ng boxing. Nakakapagod po pala yung boxing dahil stamina din sa pang-core din yung kailangan. Tuluyan namang na friend zone si Jolly, played by Therese Malvar sa serye. Yung isang scene namin ni Makmak na sobrang feeling ko maiiyak din at ang maraming makaka-relate sa scene na yun as a best friend. Pero in real life, preparing na for her wedding si Therese. She shared na bahagi ng wedding gown ng kanyang mom, gagamitin niya sa sarili niyang bridal dress. Parang generation to generation, nadadala pa rin yung wedding dress ni Mommy. Actually, gustong-gusto po niya kasi parang sabi niya, at least imbis na matatambak lang siya sa box, lagi siyang madadala sa bawat magiging anak ko, anak na anak ko. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening!